Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Mainit na naman. Kaya medyo ano po sa atin ngayon, ang panahon. Sabi mo sa katabi mo, nagagalak ako na kasama kita ngayong umaga. Kagalakan po ba natin talaga ang magkaroon ng pagtitipon-tipon? Sa tuwing linggo po tayo nagkakasama. Sino po excited every Sunday na darating yung Sunday na? Sunday na naman, makikita-kita na naman kami ng aking kapatid sa pananampalataya. Ano po? Bakit po kaya inutos siya ng Panginoon? Kasi at the end po, tayo rin po makikita-kita sa langit. Kaya napakahalaga po na ang ating mga kamag-anak ay makasama din natin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng po ng salita ng Panginoon. At sa pagpapatuloy po ng ating series na Songs in the Night, Awits 42:8, makikita po natin ang ating verse. Sa araw ng Panginoon, ipinapakita nyo ang inyong pag-ibig. Kaya sa gabi, umaawit ako ng aking dalangin sa inyo, O Diyos, na nagbigay ng buhay ko. Pakita po natin dito na ating Diyos ay Diyos ng lahat ng panahon at henerasyon. Ibig sabihin, yung kanyang katangian na kinata natin kanina, ay mananatili pa rin yung kahit ang anong nararanasan mo sa buhay. Kaya nga yung gabi, pag sinabing gabi, ito yung mga lungkot sa ating mga buhay. Pero dahil ang Diyos mo'y buhay, at kumikilos at nararanasan mo yung kapangyarihan ng Panginoon, kaya mong umawit kahit sa panahon na ikay puno ng pagsubok. Amen? Kahit sa panahon na ikay natatakot, na ikay nalulungkot, nangihina, because ang yung Diyos ay buhay, at ang katangian niya ang nagiging pag-asa mo. Sino yung umawit kanina? Ang ganda, no? The God I know, the heart of the city. Ang ganda po na talagang kung nanamnamin natin katangian ng Panginoon, talagang sa lahat sa panahon, mararanasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng matuwid. Amen? Lahat po lalo na sa mga taong matuwid, mabuti po ang Diyos. Lalo-lalo na yung lumalakad ng dalisay sa Kanya. Kaya po, maganda po yung ating ginagawa na ang ating paglakad na matuwid at dun sa kalooban ng Diyos, ang pagiging dalisay natin pure, ayan po ay nais po ng Panginoon yan. At yan po may sinasabi. Kasi pag sinabi pong ganyan sa sanlibutan, nako, hindi kayo magiging masaya kapag kayo ay lumapit sa Panginoon. Kapag kayo sumunod sa Diyos, magiging malungkot ang buhay nyo. Pero po, iba po ang sinasabi dyan ng ating Panginoon o paano yung pagiging blessed o mapalad. Ano po ang sabi sa awit 1:1-3? Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan. At nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Ano po daw ang blessed pagdating sa Bible? Ang taong hindi lumalakad sa masama. Ang taong sumusunod sa Panginoon. Ang taong matuwid ang buhay at nagiging dalisay sa pamamagitan, nagiging kagalakan niya ang kanyang kautusan ng Panginoon. At sinasabi nga dito ay ang kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan. Alam mo yung mga utos ng Panginoon, kahit mahirap gawin, pero meron kang delight o kagalakan na gawin ito. Mapalad pala yun. Kaya mga Kristiyano nagtitiis na sumunod sa Panginoon, we are blessed. Di po ba? Tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Pero po sa tingin ng sanlibutan, tayo po ang pinakakawawa. Tayo yung parang may sayad. Kasi kahit may problema na tayo, gusto natin sumunod sa Panginoon, gusto natin mapangiti ang Panginoon, kahit mahirap gawin, gagawin mo at kagalakan mong gawin ang nais ng Panginoon. Lalo sa panahon natin ngayon, di ba? Ang init-init, pupunta ba ako sa church, di pa ako nakapagluluto ng aming tanghalian, pero may kagalakan kasi inutos ng Panginoon na magsama-sama tayo. Amen? Kaya nga, ang kagalakan or blessed ay nagmumula doon sa Panginoon talaga. Ang tunay na kagalakan. Sabi nga dito, ay say magagaya ng sampunong kahoy. Ibig sabihin, kahit ano nangyayari sa paligid mo, iba ka. Bakit? Nagkakagulo na pero masaya ka pa rin.
meron ka pa rin kapayapaan. Yun ang sinasabi rito, na kung saan nagbubunga sa kanyang kapanahunan ang dahon na hindi nalalanta. Sabihin talagang, kahit sabihin mo na hindi naman ganun karami yung mga meron ka ngayon, pero hindi ka nagkukulang. Yan po ang yung mga tinatawag na blessed. Yan po yung tinatawag na mapalad. At sabi, sa lahat ng kanyang ginagawa, nagtatagumpay siya. Ang tagumpay po kasi ng sinasabi po dito sa Bible, hindi po tagumpay na sinasabi ng mundo. Pag tagumpay pa, kapag maganda ang bahay mo, dami mong ari-arian, kapag maganda ang trabaho mo, pag marami kang pera sa bangko, marami kang kayang bilhin, ang lahat ng gusto mo, yan ang sinasabing tagumpay ng mundo. Pero ang tagumpay na sinasabi ng Diyos, unang-una, na pagtagumpayan mo na hindi ka na parurusahan, kundi meron ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Yun ang tagumpay. Kasi sabi nga ng Panginoon, napagtagumpayan ko na. Kasi yan po ang number 1 na kailangan ng tao, yung kaligtasan. Kaya pag tayo napagtagumpayan natin yan, sabi nga ng Panginoon, kung ang anak ko, yung kailangan ng tao, naibigay ko sa iyo, ano pa yung hindi ko kayang ibigay. Pero ang mundo kasi, yung bibigyan ka ng deceitfulness o kasinungalingan upang pag ang mayaman ka, doon ka tagumpay. Kapag marami kang pera, doon ka tagumpay. Kapag maganda kotse mo, tagumpay ka. Pero sa panahon ngayon, tignan mo ngayon yung mga mayayaman, nasa na? Nagtatago. Bakit? Di ba? Yung isa nagtatago. Ibig sabihin talagang hindi ito magbibigay ng kagalakan sa'yo, kundi ng kalungkutan. Pero sa bilang talagang sa totoo lang. Pero madalas, ang ating pinaniniwala ay hindi angkop sa kalalagayan natin. Ano? Pastor, bakit gano'n? Christian na ako, bakit parang ang sitwasyon ganito pa rin? Minsan naisip natin ganyan, Yung, ganito ba ako? Christian na ako, bakit ganito pa rin? Ganito pa rin na nangyayari. Ang pinaniniwalaan natin, hindi nakikita sa pamumuhay o totoong buhay. Kung talaga sinasabi ni Lord na ako'y mabe-bless katulad ng mga drug lord, gambling lord. Di ba? Bakit hindi nangyayari to? Pero minsan sinasabi sa atin ng Panginoon, meron ka namang tunay na Lord. Na mapalad. Sabi, mapalad ang taong hindi lumalakad sa gawain ng masama. Blessed yung pala ang mapalad. Hindi yung mga bagay na sinasabi ng mundo. Pero minsan dumarating tayo sa ganong mga points na nag-iisip ka, kung talagang anak ako ng Diyos, bakit ganito nangyayari? Kung sino pa yung gumagawa ng masama, sila pa yung pinagpapala. Sino minsan nag-iisip ng ganon? Di ba? Minsan ganon. At minsan, pag tayo nasa social media, masasabi pa, sana all. Di ba? Ganon tayo eh. Kasi nga, bakit ganon? Kung sino pa yung di umaayon o lumalakad sa masama, sila pa yung nabe-bless. Kung sino pa yung may mga kaso, sila pa yung mayayaman. Sila pa yung may mga chopper. Sila pa yung may mga ang sasakyan na napakaganda. Sila yung bahay nila, napakarami. Kami nangungupahan lang. Kung sino yung mga nangongopya, pag ako'y nag-aaral, nag-review ako, sila pa yung may honor. Di po ba? Ako nagtatrabaho ako na maayos. 8 to 5, pumapasok ako. Yung mga nagdadaya sa oras, late na, tapos natutulog pa pagdating sa opisina, sila pa yung napopromote. Para unfair, di po ba? Kung sino yung tapat sa negosyo, hindi nandadaya, ba't parang walang pumapasok na maganda? Na mga client, sino pa yung nandadaya, nilalakihan ng tubo, sila pa yung marami. Para unfair. Di ba? Minsan nasabi niyo po ba, parang life is so unfair. Minsan ganyan na nasasabi natin as a Christian. Pero ito po yung mensahe sa atin ng Panginoon na tingin natin unfair ang lahat, ano ang gagawin natin? Ito po, when life seems unfair, focus on God. Tumingin ka sa Kanya. Kapag ang buhay hindi patas, tumingin ka sa Diyos. Ang ganda ng awitin natin kanina eh. Ay lagi inuulit. Bakit? Kapag ang buhay mo parang unfair yata, Panginoon tumingin ka sa katangian ng Diyos na meron siya. Kasi siya lang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kagalakan. Ano po ang sinasabi sa awit 37:1-3? Sabi dito, maganda po ito. Huwag kang mabalisa dahil sa masasama. Huwag kang managhili sa mga masama, sa mga masama ang gawa.
Sapagkat gaya ng damo, sila'y daglin, maglalaho, o gaya ng lunti ang halaman, sila'y matutuyo. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng kabutihan upang ikay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Minsan nagkakaroon tayo ng alalahanin kapag nakikita natin yung mga tao na, sino pa yung hindi nagsisimba? Sino pa yung hindi nagbabasa ng Bible? Sino yung walang Diyos? Sino pa yung maraming pera? Sila pa yung masasaya sa buhay. Panay-panay ang party, panay-panay ang video okay, panay-panay ang inuman, panay-panay ang outing. Kami na sumusunod. Di ba minsan ganon? Anong sabi sa atin ng Panginoon? Huwag kang mabalisa dahil sa masasama. Huwag kang managhili sa mga masama nilang gawa. Ano sabi? Sapagkat gaya ng damo sila'y dagli ang maglalaho. Hindi po sila magtatagal. Hindi po habang buhay na ganon ang buhay nila. Ang sabi nga dito, para silang matutuyo. Pero ang mga tao na nakatingin sa Panginoon, ano na dapat ang gawin? Magtiwala kayo sa Panginoon at magpatuloy pa rin tayo sa paggawa ng mabuti. Patuloy pa rin tayong sumusunod sa Panginoon. Kahit ang buhay mo, it's unfair, parang hindi patas, gawin mo pa rin ang nais ng Diyos. Kasi sinasabi ng Panginoon, lahat ng gumagawa ng masama, matutulad sa halaman, matutuyo. Mawawala yan. Ibig sabihin, hindi pang permanente. Pero ang mga nagtitiwala sa Panginoon, hanggang dito, hanggang sa kabilang buhay, merong kasaganahan at tagumpay na ibibigay sa iyo ang Diyos. Amen. Pero yung masasama, wag po natin kaingitan. Kasi huwag kayong mabalisa. Bakit? Kasi hindi naman habang buhay. Ito lang Sa totoo lang, sa mga nangyayari ngayon, sino may mga mayayaman ngayon na may mga issue? Hindi habang panahon na sila ay pwede, ngayon nagtatago na. Di po ba? Reality, totoo po yan. Akala nila yung kanilang pagiging masagana sa buhay, will continues until the end. No, wala. Sabi ng Panginoon, mawawala yan, malalanta. Isabihin dito, matutuyo. Pag natuyo ang isang halaman, may pakinabang pa? Wala na. Lila pa rin nga, parang hangin yan mawawala. Pero ang nagtitiwala sa Panginoon, kahit kailan, sabi ng Panginoon, mananatiling kasama ko. At ang maganda doon, yung ginagawa mo, meron itong kapalit na kakaiba na ginagawa. Kaya nga alam niyo po ba, maraming mayaman, hindi matulog. Bakit? Kasi nga yung lalo na yung ginagawa nilang yaman galing sa masama, wala po silang kagalakan at kapayapaan. Wala po. Di ba? Tingnan nyo nga yung nangyayari sa mundo sa ating paligid ngayon. Yung mayaman, wala na po silang kapayapaan. Pero tayo mga nagtitiwala sa Panginoon. Tingnan mo katabi mo. Di ba? Payapang-payapa. Natutulog. Hindi pala. Hindi pala natutulog. Di ba? Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Ito ang sinasabi, tumingin tayo sa Panginoon. Sa halip na mag-alala, ang mga mananampalataya inuutusan ng Panginoon na magtiwala sa Kanya. Kumilos ng matuwid at mamuhay ng tapat. Patuloy pa rin tayo. Huwag tayo ating kainggitan. Sabi, huwag tayong mabalisa sa gumagawa ng masama. Ang pagtitiwala sa Diyos ay humahantong sa katatagan, katiwasayan, at kapayapaan. Hindi napapansin, kahit naman hindi naman tayo ganun kayaman, pero payapa tayo, di ba? Kahit nagkakagulo, mataas ang gasolina, mataas ang bilihin, anong ginagawa natin? Lord, go bahala. Pag-pray, daling mo kay Lord, yung sumbong mo kay Lord. Kasi si Lord pa rin naman ang may kapamahalaan ng lahat. Di ba sabi niya sa awit, kaya kong patigilin anumang digmaan. Puputulin ko mga kalasag nila, sibat lahat. Ibig sabihin, pag pinagpiprint, sabay-sabay ang mananampalataya, nagtitiwala sa Diyos, didinggin ng Diyos Kaya, patitigilin, naniniwala kayo na ang Diyos pa rin ang may kapamahalaan sa lahat? Kaya magtitiwala tayo. At ang pagtitiwala na niya, magre-resulta lalo tayong magiging matatag sa ating pananampalataya. Sabihin, Pastor, madaling sabihin, magtiwala ka. Kaya nga, faith Magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi siya lang pa rin ang magbibigay sa atin. Pumokus tayo sa Panginoon, hindi sa mga nakikita natin. Kaya kapag ang buhay ay hindi patas, tumingin sa Diyos at ihanay ang iyong pananaw sa Diyos. Yung ating perspective. Yung iyong pananaw, yung iyong pagkakaalam. Minsan kasi na nangyayari ngayon, paano na kaming walang pera? May mga pera lang pwedeng bumili ng gasolina ngayon. Di ba? Yung ang taas lahat, ang pwedeng bumili ng mga
ng mga masasarap ngayon kasi mataas lahat ng bilihin. Sila lang ba? Kasi yun ang pananaw mo eh. Lahat nagkakagulo. Pero ang sabi ng Diyos, para yung pinaniniwalaan mo ngayon sa nangyayari, yung pananaw mo, yung perspective mo, ihanay mo, ibigay mo sa akin. Bakit po mahalaga? Ano po sabi dito sa awit 73, 16, 17? Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, pero napakahirap. Ano po sabi po ni Asaph? Kasi po si David, binigay yung awitin kay Asaph, pero kay David galing din. Sabi dito, di ba una, ba't masasama? Ang yumayaman, ang magaganda ang kalagayan, sino yung gumagawa ng masama, sila yung mga parang walang problema. Pero anong sabi dito ni Asaph, anong sabi dito? Kaya nung sinikap kong unawain ang mga bagay ito, pero napakahirap eh. Isipin nyo, di ba? Bakit ganun? Sila yung masasama, sila yung yumayaman. Anong sinabi dito? Ngunit nang pumunta ko sa iyong sanktuaryo, doon ko naunawaan kahihinatnan ng masama. Nung pumasok ako sa iyong iglesia, nung pumasok ako sa sambahan, sa templo mo, doon ko naunawaan na ang kahihinatnan ng gumagawa ng masama. Kaya kapag may issue tayo, kinainggitan natin yung mga bagay ng mundo, panandalian, pag tayo ginagawa natin yung pagtitipon na ito, di ba? Yung mensahe ng Panginoon, nakaririnig natin, naunawaan natin, may hangganan pala ang paggawa ng masama. Meron pala consequences na hindi magandang mangyayari sa gumagawa ng masama. Kaya instead na tayo nag-iisip na kainggitan natin, sana all. Wala nang ganon. Kundi isipin mo, sapat na all dahil kay Lord. Amen? Kaya kapag tayo nakikinig sa salita ng Panginoon, iniiba niya yung ating pananaw, yung ating perspective. Ibinibigay mo sa Diyos at inaalis mo yung pananaw mo sa sanlibutan upang maunawaan mo yung gumagawa ng masama. Yung kinainggitan natin, akala natin yung masasama ay habang buhay hindi. Ano sabi ng Panginoon? May kahihinatnan sila. Kaya si Asaph, alam ko na, praise God, at tagpunta ko sa templo na unawaan ko ang mangyayari sa mga masasama. Iniiba niya the way we think sa sitwasyon, iniiba ng ating Panginoon. Kaya dito, meron nga dito example dito sa Marcos 12, 41-44, yung byuda. Si Jesus nasa templo noon. Tapos may mga pumapasok, isang Pariseo, saka isang byuda. Naguhulog po sa love gift. Yung byuda po, ang pera niya, 2 coins na lang. Yun ang hinulog niya. Ang sabi ng Panginoon sa alagad niya, sa tingin niyo, sino yung mapalad na nagbigay? Yung byuda na 2. Bakit? Kasi yung lahat ng meron siya, ibinigay niya sa Panginoon. Ano kahalagahan nun? Kapag tayo po'y nasa templo ng Panginoon, the way we think, naiiba. Di po ba? Kaya pag wala ka sa templo, hindi ka nagsisimba, mahirap eh. Kaya lalo ka nagkakaroon ng sa paligid mo. Kasi nga, hindi mo nauunawaan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi ka nagtitiwala. At yung ating mga kapwa dito, misa encouragement yan eh. May problema ka, tapos nakausap mo, mas grabe pa pala yung problema niya, pero may kagalakan siya. Encouragement. Kaya yung pagtitipon po, sabi, huwag niyong kaliligtaan kasi nga, ito po ay magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya pag tayo po may problema, magbasa po tayo ng salita ng Diyos, umatin po tayo ng temple group, umatin po tayo ng pagsisimba, manalangin po tayo. Kasi po, yan po ang gusto na at nais ng Panginoon na gawin ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, sa mga kaguluhan ng ating pag-iisip, sa halip na tumalikod sa Panginoon, pumasok ka sa sanktuaryo. Pag tayo may problema, kapag gulong-gulo ang pag-iisip mo, wag na hindi ka magsisimba. Wag na hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos. Wag na liliban ka sa temple group mo o pananalangin kasi lalayo ka sa Panginoon. Si Asaph, nung hindi pa siya nakakapasok sa sanktuaryo, anong sabi niya? Para hindi ko maunawaan na nangyayari sa mundo. Kung sino yung masama, sino yung mga hindi tumatalikod sa Diyos, sino yung nabebless. Nung pumasok sa sanktuaryo, ano sabi niya? Alam ko na ang kahihinatnan ng mga masasama, parurusahan, na parang damo, malalanta. Iniiba ng Diyos ang kanyang pag-iisip. Ganon din sa atin. Di ba madalas pag pumapasok tayo dito, ang dami nating hinain, ang dami nating alalahanin yung problema. Pero pag narinig mo ang salita ng Panginoon, nakita mo ang salita ng Panginoon, naiiba yung pag-iisip mo, tama? May Diyos pala. Oo nga pala, may katangian ng Diyos na ganito. Ang Diyos pala ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos pala ang may kontrol ng lahat. Ang Diyos pala ang kaya magpatigil sa anumang gera dito sa mundo. Ang Diyos pala ang may kakayahan mag-solve ng anumang problema ko. Amen? Iniiba niya yung sitwasyon na meron ka ngayon. Kaya napakahalaga po na ginagawa natin pagtitipon na ganito.
Hindi naman ako sinasabi dito, nilalagay ko po ba diyan kung ano inilalagay? Ang chismis po ngayon ay ganito po. Wala naman, puro salita ng Diyos eh. Lahat tayo binabago ng Panginoon. At sa kaguluhan ng ating nararanasan ngayon, dapat huwag kang magduda. Pagdudahan mo yung alalahanin mo. Huwag mo pagdududahan ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Minsan kasi yung sitwasyon mo ngayon, doon ka nakatingin eh, pinagdududahan mo yung sinasabi sa iyo ng Diyos eh. Kaya kasi Asaph, naranasan niya na pumasok sa templo, mas pinanghawakan niya ang salita ng Panginoon. Nawala yung pagdududa niya. Bakit? Sa presensya ng Diyos, nakikita natin ang mga bagay mula sa kanyang pananaw. Kasi pag pumapasok tayo sa presensya ng Panginoon, kasi sabi nga po, isa o dalawa, nasa kalagitnaan natin ng Panginoon. Ang dami-dami natin. Isabihin, yung presence ni Lord nandito. Yung presensya ng Panginoon, magbibigay sa atin upang anuman ang nilagay sa iyo ng kaaway, yung sitwasyon mo ngayon, babaguhin ni Lord yan. Ano sabi sa awit 73:18-19? Tunay na inilalagay niyo sila sa madulas na daan at ibinabaksak sa kapahamakan. Bigla silang mapapahamak, mamamatay silang lahat at nakakatakot ng kanilang kahantungan. Kanina gusto natin magaya sa kanila. Ang daming blessing. Ang daming, di ba, masaya, may party-party, maraming pupuntahan. Pero nung pumasok sa sanktuaryo, ano sabi ng Panginoon? May kakahantungan niya na hindi maganda, matatakot ka. Pag nalaman mo to, ano gagawin mo? Ayoko na ng ganyan. May hantong palang hindi maganda. Parurusahan pala ng Panginoon yung gumagawa ng masama. Naiintindihan natin, naunawaan natin yung ating pananaw, yung perspective natin kanina na meron tayong balisa o pagkainggit sa mga bagay ng mundo, nawawala. Bakit? Yung pananaw ng Diyos na lahat yan maglalaho, lahat yan mawawala. Ngunit ang nagtitiwala sa akin ng buong puso at mananatili ng tapat sa akin, mananatili magpakailanman. Kaya iniiba ng Panginoon yung ating pananaw, kundi yung pananaw na yan mula na sa Kanya, hindi na sa atin. Naiiba na. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung pag-iisip nyo, maging katulad ng pag-iisip ko. At ang sabi ng Panginoon, transform by renewing your mind. Hanggat di tayo nag-iiba ng pag-iisip, hindi tayo mababago. At sinasabi ng Panginoon, ang hangganan ng kanilang kasamaan, meron pong hangganan. Kaya nga, kung may hangganan ng kanilang ginagawang masama at parurusahan, nanaisin mo pa ba? Di ba? Kaya mapakaganda po na tayo po ay laging nakikinig ng mensahe ng Panginoon, nagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi hindi ka matatakot. Kaya nga yan ang number 1 na maganda sa mga Kristiyano eh. Magkagulumaan o mangyari, bakit? Kahit pag pinahintulutan ng Lord na mamatay ako, okay lang. Bakit? Kasi alam mo na ligtas ka. Amen? Sino dito mga ligtas na ngayon? Amen, di ba? Kaya nga, di mo napapansin, may kagalakan ka, mataas ang presyo, mga bakit? Okay lang. Bakit? Kasi wala na akong takot sa kamatayan eh. Tingnan mo yung may mga mayaman. Mawala lang yung sasakyan nila, kamamatay nila yan eh. Ang pera, mamamatay sila. Kasi security nila na doon sa panandalian lamang. Kapag kasama natin si Jesus sa ating pagsamba, alam niyo po ba, hindi nyo napapansin, lagi natin siyang kasama, nakaupo katabi mo. Yung presensya ng Panginoon, kasama natin. Kaya yung pananaw na meron ka, naiiba kasi ang ating Panginoon ay kasama mo. Ano po sabi sa Ephesians 2:4-6? Efeso 2:4-6. Ngunit ang Diyos sa palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maginoon tayo mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupuong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Paano ka maiinggit sa gumagawa ng masama? Pag namatay yung parurusahan, pag namatay yun, lonely sila. Bakit? Wala silang kasama. Magangalit ang kanilang mga labi. Sabi nga, di ba, sa Mayamat at Lazaro, kadampiman lang ng tubig, okay na. Uhaw sila. Pero ang tao nagtitiwala at nakatingin sa Panginoon in spite na yung buhay mo parang hindi yata patas to, unfair. Pero sumusunod ka pa rin sa Panginoon. Ang sabi, makakasama ko siyang nakaupo.
Dito pa lang, hindi pa natin siya nakakasama na nakaupo talaga, na nakikita talaga, masaya na tayo. Amen? Napupuno na tayo ng kagalakan. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, kahit hindi mo ako nakikita, kasama pa rin kita. Lalo na po sa sangkalangitan. Ano? Kaya ang ating pagpanaw, ang ating pananaw mula sa Diyos ay hindi sa lupa. Okay? Kaya pag tayo, inilabigay natin sa Panginoon yung ating perspective, tinatanggal ka niya sa mga gawain ng lupa. Tinatanggal ka niya. Kaya yung mga bagay, hindi ko naman sinasabi, Pastor, hindi na pala pwede ako yumaman kasi hindi na pala ako pwede magkaroon ng magandang bahay, hindi na pala ako pwede magkaroon ng magandang kotse, ng pera sa bangko. Hindi po ganon. Kasi ang nangyayari po kasi, mas binibigyan natin seguridad yung mga bagay na yan kaysa sa Diyos. Yung mga bagay na yan, mawawala Kaya nga sabi, magtiwala kayo. Ang security nyo sa akin, hindi sa mga bagay na yan. Yung mga masasama, ang security nila, yan Pera, trabaho, kayamanan, lahat ng bagay ng mundo, yun ang security nila. Pero yun ay mawawala. Sa halip na mag-isip at mamuhay sa paraan ng panlupa, mamuhay tayo sa paraan ng Diyos. Kaya itong ginagawa natin, paraan po ito ng Diyos. Yung pagsisimba, pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikipag-fellowship, ito po ay pamamaraan ng makalangit. Kung saan ipinapakita natin na mauunawaan natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon kung ano kahihinatnan yung mga bagay na minsan unfair naman, ba't sila ganun? Huwag kang mag-alala, may kahantungan sila. Pero pag ikaw, alam mo yung kahantungan mo, panlangit, bagay na ano yung isipin mo? Gagawin mo yung mga bagay na panlangit. Di po ba? Kaya napakaganda po pag tayo hinahanay natin ang ating mga perspective o pananaw sa Panginoon, iniiba niya yung pananaw natin. Nagiging pananaw na lang ng ating Panginoon. Kapag tayo nakatingin sa present, doon tayo magkakaproblema. Pero nakikita ng Diyos ang past, present, and future. Kasi madalas ang mga Kristiyano, pag bumabaksak, bakit po? Kasi laging nakatingin sa present. Tingnan mo yung buhay ko ngayon, Nung ako'y dati hindi mananampalataya, ang saya-saya ko. Pero ngayon parang ang lungkot-lungkot ko, ang dami kong problema. Madalas ang Kristiyano, ganyan. Ako naranasan ko po yan Nung ako po yung bago pala, mga 2 years, di pa ako talaga pastor, bago pa lang, talaga continuous. Sabi ko, nag-isip ako, parang mas masaya noon kaysa ngayon. Bakit? Kasi nung dati, may kaproblema ako pero masaya Daming gawain ng mundo para pag dito, parang lalong dumami yung problema. Parang hindi masolve, pero hindi naman pala. Bakit? Nung nagpatuloy ako sa gawain ng Panginoon, nagpatuloy ako magpa-mentor kay Pastor Mike, nagpatuloy ako magbasa ng salita ng Panginoon, nagpatuloy ako sa pagsunod ko sa Panginoon, hindi dahil magaling ako, dahil magaling si Lord sa pag-iba ng buhay ng tao, doon ko naunawaan, mas masaya pala ang may Diyos sa buhay niya. Kasi ang kaaway, ganyan Ang saya-saya kapag nagiinuman kayo. Ang saya-saya pag marami kayong bisyo. Paglipas ang 5 taon, ang saya-saya, nakaratay ka ng ganyan, Hindi ka na makatayo. Ang dami mo ng sakit. Iwalay ka sa pamilya mo. Ang dami mong utang. Kaya nga sabi nga, di ba, ang pagsunod sa Panginoon, malungkot sa una. Pero at the end, masaya. Bakit? Doon mo makikita. Kaya nga, sabi, di ba, sa Matthew, ang daan maluwag ay maraming dumadaan, pero ang dulo nito kapahamakan. Ang daan matuwid, masikip, pero ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Ang daming nadidisip sa ganyan. Kaya, balik na lang ako sa dati. Kasi hindi pala masaya dito Ganun na nangyayari. Ano sabi po sa Pahayag 20:12? At nakita ko ang mga patay, mga dakil at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ng mga aklat. Binuksan din ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay at ang mga patay hinatulan ayon sa kanilang magawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Kaya wag po muna natin kainggitan yung mga gumagawa ng masama, na unfair, ba't sila ang lumayaman? Bakit? Hatulan sila. Di ba sa mayaman saka si Lazaro? Bakit yung mayaman walang pangalan? Si Lazaro lang. Kasi si Lazaro lang ang nakalagay sa aklat ng buhay, yung mayaman wala saan? Mapaparusahan. Pero nakalagay sa aklat ng buhay. Kaya ba't ka maiinggit? But life is so unfair. Tumingin ka sa pangako ng Panginoon. Kasi pag tumingin ka dito, sasabihin mo, mas mapalad pala ako dahil ang pangalan ko nakalagay sa aklat ng buhay. Amen? Kaya pag tinawag ka, Alejandro, pasok ka.
O iba, pag gumagawa ng masama, saan ka papunta? Hindi kita kilala, wala kang pangalan dito. Doon ka. Di ba nakakahiya? Pero tayong mga nagtitiwala sa Panginoon, kahit ang kalalagayan mo parang unfair at hindi nagbabago, huwag kang mag-alala, sabi ng Panginoon, dahil naka-reserve na ang upuan ito dahil may pangalan yan na nakalagay sa aklat ng buhay. Amen? Papasok ka, welcome ka, ikaw, Ador, Enzo, pasok kayo. Di ba? Bakit nakalagay? Kaya kahit ang buhay natin ngayon unfair, tumingin tayo sa Diyos. Tumingin tayo kung anong sinasabi ng Panginoon. At kapag hinanay natin ang ating pananaw sa Diyos, makikita natin ang kabutihan ng Diyos. Kasi kaya minsan hindi natin makita, hindi man natin binibigay kay Lord eh. Saan nangyayari ngayon? May kausap nga ako, driver. Pastor, wala talaga mangyayari. Pag magdadrive ako, walang ano. Sabi ko, ibigay mo sa Diyos ang iyong mga kahilingan. Kasi siya lang ang may kakayahan at makikita mo ang kabutihan niya. Ano sinasabi dito sa awit 73, 23, 24? Ngunit patuloy akong lumapit sa inyo at ako'y inakay ninyo. Ang inyong mga payo ang nagsisilbing gabay ko. At ako'y dadalhin ninyo sa marangal na hantungan. Ang hantungan na ibibigay sa atin ng Panginoon will be glorified of the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan na magbibigay karangalan. Sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng karangalan. At ang karangalan na yan ay magmumula sa Diyos, hindi sa mga bagay ng mundong ito. Yun ang kahantungan natin. Kaya makita natin, mabuti ang Diyos. Bakit? Sa mga nagtitiis sa atin ngayon, sa kalalagayan natin ngayon, ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Lahat ng ginagawa mong pagtitiis, na sinasabi ng iba, unfair, hindi. Bakit? May kabutihan ibibigay sa iyo ang Diyos. Mag-intay ka lamang. At kapag nakahanay ang ating pananaw sa pananaw ng Diyos, tiyak na tayo'y lalakas. Sino ba naman lalakas kapag tayo may mga problema? Tayo mga nangihina. Anong sabi ng Panginoon sa awit 37, 23-24? Ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng mga taong matuwid na ang buhay ay nakalulugod sa kanya. Matisod man siya, hindi siya mabubuhal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. Tingnan niyo ang difference. Kapag ang gumagawa ng masama bumaksak, halos hindi na makatayo. Salpak talaga siya. Lahat naman tayo nagkakaproblema. Sino dito walang problema? Di ba wala? Minsan yung problema, nandadamay pa, may kasunod pa. Pero ang kagandaan, sabi dito, ang buhay nakalulugod sa kanya, matisod man siya, hindi siya mabubuhal. May instance na tayo bubuhal, pero hindi ka masasadlak o talaga hindi ka na makatatayo. Bakit? Hawak-hawak ka ng Diyos. Yun ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Yun yung mga taong gumagawa na mabuti in spite na nararanasan mo, Lord, unfair, pero patuloy ka pa rin gumagawa. Ang sabi ng Diyos, anumang pagsubok ang dumating sa'yo, anumang lagpak ang mangyari sa'yo, hindi ka malalakpak o talaga hindi ka na makatatayo. Bakit? Hawak kita. Hindi napapansin kahit tayo pupumiglas. Ba't hindi tayo bumabaksak? Kasi si Lord ang may hawak sa'yo. Kahit hindi ka na nakahawak kay Lord, hawak ka pa rin ni Lord upang tulungan ka niya dahil mabuti ang Diyos sa ating lahat. Kung gano'n ang nararanasan mo, Lord, bakit pa ako maiinggit? Bakit pa ako titignan kayo sa paligid ko? Lahat naman kami magkakaproblema. Lahat naman kami hantong na para kami manghihina. Pero alam namin, Panginoon, na kahit kami lumalayo sa iyo, hawak mo kami, pilit mo kami hinihila papunta sa iyo upang maranasan namin ang kabutihan at kapangyarihan niyo. Amen? Huwag tayong mainggit, huwag tayong unfair, ba't sila ganun? Huwag. Kasi pag may Diyos ka, sapat na yon para sa ating lahat. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sino mang umiinom ng tubig nito, kahit kailan, hindi na muli mauuhaw. Satisfy ka. Sino dito ang kaligayahan ng Diyos? Lahat naman tayo gusto natin magkaroon ng di ba? Pero pag may Diyos ka na, bonus na lang ibibigay sa inyo. Hindi na yun ang pinaka-priority mo. Pag binigyan ka ng maraming mga bonuses, praise God. Salamat, Panginoon. Pero hindi ka maghahanap para talikuran ng Diyos para kunin mo yung mga bagay na yon. Kasi sabi nga ni Pastor, huwag mong lagay yung kariton sa unahan, ang kalabaw sa likod. Ang nagtitiwala sa Panginoon, hindi ka hahabol sa pagpapala, ikaw hahabulin ng pagpapala. Yun ang nagtitiwala sa Panginoon. Di ba? Sabi sa Matthew 6:33, di ba? First seek the kingdom of God and His righteousness and will be added, all this will be added unto you. Lalapit sa iyan. Ang sabi ng Panginoon sa awit 32:6, sabi,
Sinabi ng Panginoon sa akin, ituturo ko sa iyo ang daan ang dapat mong lakaran, papayuhan kita habang binabantayan. Ang nagtitiwala sa Panginoon, kayo mag-alala. Alam niyo po ba, pag may nagpagawa ang Diyos sa atin, hindi naman tayo iiwanan, gawin mo yan, no? Bahala ka na, ha? Hindi. Pag may pinagawa sa iyo ang Panginoon, tuturuan ka niya, at kasama mo siya, papayuhan ka pa. Anak, medyo mapupunta ka sa bako-bako, dito kumanang ka. Ganon si Lord. Kaya pag may pinagagawa sa atin si Lord, hindi ka naman pinababayaan eh. Sabi sa Filipos 2:13, di ba? Siya pa rin ang nagbibigay ng pagnanais upang masunod natin ang Panginoon. Kaya nga, ang pagsunod sa Panginoon is all about Him pa rin. Kaya pag tayo ay unfair, ang natin nararamdaman, nararanasan, wag, tumingin ka sa Diyos. Bakit? Kasi siya pa rin ang magbibigay sa iyo, magpapayo sa iyo kung anong daan ka pupunta, kung saan ka pupunta, ano man ang gagawin mo, siya pa rin ang magbibigay sa iyo ng karunungan. Kaya tumutok ka lang sa Panginoon. Focus on me. Huwag sa mga bagay na nakapaligid sa iyo. Bakit? Mawawala yan lahat. Ngunit ang Diyos ay mananatili magpakailanman. Yan ang sabi ng Panginoon. Tingnan natin ang sitwasyon sa liwanag ng pananaw ng Diyos, hindi sa liwanag ng ating nararanasan. Minsan yung nararanasan ko na hirap na ako, wag doon. Tignan mo yung liwanag ng Diyos, yung salita ng Panginoon, yung kabutihan sa iyo ng Panginoon. Sino dito ang di mabuti, sasabihin mo, hindi mabuti sa iyo ang Diyos? Lahat tayo, di ba? Minsan inisip natin, ag-aalala tayo, babayaran ko ba yung bill? Ang kuryente, tubig? Bakit hanggang ngayon may bayad? Nababayaran. Di ba? Ba't kaya ako may renta pa rin ako ng bahay? Bakit may renta ka, ba't nandun ka pa rin sa bahay? Ibig sabihin, God will provide. Nagbibigay. Minsan na kasi nakatingin nga tayo sa iba na kapwa na, sino yung masama, siya pa yung maganda bahay. Hindi. May kahantungan nga yan. Kaya kapag ang buhay hindi patas, tumingin sa Diyos upang lumago sa walang hanggang pananaw. Yung pag tayo ay binigay natin yung ating perspective o pananaw sa Panginoon, ano nangyari? Yung pananaw niya magiging pananaw natin. At hanggang pa dito, lalago yun. For eternity, hindi na panlupa, kundi panlangit na. Ano sabi sa awit 73:25-26? Walang sino man sa langit ang kailangan ko, kundi kayo lamang. At walang anuman sa mundo ang hinahangad ko, maliban sa inyo. Manghina man ang aking katawan at isipan kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Alam niyo po, kapag nakatagpo natin ng Panginoon, wala ka nang hahanapin pa maliban lang sa Diyos. Sino makapagsasabi na gusto mo ang langit dahil sa maganda ito? O gusto mo ang langit dahil sa Diyos? Ibig sabihin, alam niyo ba, din ko lang napag-isip, kapag ang Diyos meron ka na at siya ang buhay mo, pag pumunta ka sa langit, hindi na apektado ko kung ano man. Kasi ang daanan daw doon, ginto. Ang mga hamba doon, diamante, mga peras, lahat ang pinakamagandang bato na yaman dito sa mundo, parang palamuti lang doon. Alam niyo po ba, pag ikay-Kristiyano at siya ang buhay mo, pagpunta mo sa langit, pagkasama mo ang Diyos, hindi mo na alintana yung mga sa paligid mo. Kasi pag ang Diyos, sabi ng Panginoon, kung saan man ako naroon, kasama ko kayo. Ibig sabihin, kapag kasama natin ang Diyos, hindi ka na mag-iisip ng mga bagay na walang kabuluhan, kundi mga panlangit. Kaya tayo mga mananampalataya na ang Diyos ang ating kaligayahan, pag meron kang Diyos, hindi na alintana sa iyo kung ano man meron yung iba. Di po ba? Kung meron kang Diyos, mahalaga yun. Bakit? Kasi ang Diyos ay sapat na para sa lahat. Amen? Kaya nakakalungkot kaya yung disiplin ng away. Bakit? Pag wala kang magandang kotse, malungkot ang buhay mo. Kapag wala kang pera, naku, wag yan din, kamamatay mo. Hindi mo naman madadala sa langit yun eh. Kaya madalas, pag inaano ko, mayaman, nagyayabang, minsan, sabi ko, nalulungkot ako sa mga buhay ng mga to. Bakit? Pag namatay naman sila, hindi naman nila madadala yun. Di bale kung mayaman ka, na hindi ka mamamatay, mamamatay ka rin eh. Lahat tayo mamamatay. Pero ang nagtitiwala, mamatay man ngayon, alam natin, may pinakamagandang kalalagayan. Amen? Yun ang katotohanan. Kaya, wag mong sasabihin na, sana all. Ayun na ayaw ko po minsan narinig ng ganyan. Kasi parang, may Diyos ka, tapos ang kaiinggitan mo yung walang Diyos. Dapat sa amin sa 18.6, Psalm 18.6,
Sapat na all. Kapag may Diyos ka, sapat ang lahat para sa'yo. Amen? Hindi ka maiinggit. Kasi ang bagay na ito, magbibigay sa atin ng mga walang hanggang pananaw. Sabi nga nito, ang walang hanggang na pananaw ay magbibigay sa atin ng tagumpay, kalakasan sa buhay. Ano sabi sa pangalawang Korinto 4:16-18? Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob, sabi ni Apostol Paul. Kahit daan-dahang nangihina ang aming katawan, patuloy naman lumalakas ang aming espiritu sa araw-araw. Sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito'y panandalian lamang. Ngunit nagdudulot ito ng walang kaluwalhatiang mananatili magpakailanman. Hindi mapapantayan ng anuman. Kaya hindi nakatuon ang aming mga mata sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, eternal. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Panandalian lang po yung ating minsan kinaiinggitan, yung ating mga napapasana all. Ang sabi ni Apostol Paul, kahit nanghihina ako, natututo kong magtiis. Bakit? Kasi nakatuon ako doon sa walang hanggan. Yung walang hanggan na yon, saan makasama ko ang Panginoon. Mapunta ako sa langit kung saan destined ako doon. Ang aking pagkakilanlan hindi dito, ang aking citizenship hindi dito panlupa, kundi sa heaven. Kapag yun ang iyong pananaw, ano man nangyayari, hindi, okay lang. Bakit? Hindi naman ako taga rito eh. Di ba, minsan? Hindi naman ako taga lupa eh. Taga langit ako eh. Kaya yung ninanais yung mga bagay na makalangit. Kasi yun ang identity mo. Ang nakakalungkot sa maraming Kristiyano, pinipilit nila yung identity nila nandito sa lupa. Kaya ano man ang nangyayari, naiinggit. Sana ganyan din ako. Sana yung boyfriend ko ganyan. Sana ang girlfriend ko ganyan. Sana po yung buhay namin ganito. Ganyan. Hindi. Iba yung identity mo. Iba yung pagkakakilanlan mo. Unang-una, hindi ka para dito, kundi para sa langit. Yun ang gusto ng Panginoon, yung ating perspective pananaw, makalangit. Ano man ang nararanasan mo na panghihina araw-araw, sabi ni Apostol Paul, araw-araw to hindi lang alternate araw-araw. Bakit? Kasi pag nakatungon ka dito sa langit, okay lang, nagtitiis ka. Bakit? Alam mo kasi tutulungan ka ng Diyos. Sabi sa pangalawang Korinto, di ba, 10:13, sabi, walang pagsubok na ibinigay sa inyo na hindi nyo kaya. Kaya maintindihan natin, o nga, nauunawaan mo. Kasi yung ating paningin dun sa salita at pangako ng Panginoon sa iyo. Bagamat may pagsubok, hindi tayo panghihinaan ng loob dahil nakatuon tayo sa eternity. Kaya pag tayo lumalago ng walang hanggan, ang ating pananaw, ang ating Diyos, ang ating silungan, taguan, tagumpay, at proteksyon. Alam niyo po ba, pag eternity lagi ang iniisip mo, iniisip mo lagi yung katangian ng Diyos na magagawa sa iyo. Ano yung katangian ng Diyos na yon? Strong refuge, silungan mo siya. Di ba, saan dito umuulan, sumilong ka sa butas-butas na bubong? Mababasa ka rin. Pero si Lord, pag saan silungan mo, anumang bagyo ng buhay mo, anumang kalamidad doon dumating, alam mo, safe ka kasi strong refuge mo siya. Kasi bakit? Kasi for eternity ang tingin mo eh. Dito, nagpagawa ako ng bahay matatag. May napanood nga ako sa social media, yung kanyang nagtrabaho siya sa ibang bansa, lahat ng pera niya, inubos siya. Ang ganda ng bahay. Parting Cebu yata, di ba nagkaroon ng Cebu earthquake? Panay-panay doon. Ang ganda ng bahay niya. Pinagtayuan niya ng bahay, yung nagla-landslide. Wala pang 1 taon, yung pinag-ipunan, baksak lahat dahil sa earthquake. Hindi ko sinasabing magpaganda tayo ng bahay, pero ang dapat natin bigyan ng malalim na pundasyon ng ating buhay ay ang pundasyon nating espiritual. Kahit kailan hindi ito magigiba, kahit kailan pwede natin itong silungan, maging strong refuge natin, anumang sakuna, anumang bagyo, anumang earthquake na dumating sa buhay mo, you will still stand matatag, hindi ka magigiba, unshakable ka dahil ang iyong pundasyon ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Yun ang katotohanan. Minsan madalas tayo, binibigyan natin ng diin yung mga pang-pisikal, yung ano. Minsan nakakalungkot din sa mga patay. Ang ganda, ang grande, ang dami Pumunta kami, yung bang namatay, ligtas, nakatanggap, hindi. Yun ang problema. Napaghandaan yung kamatayan dito, yung kamatayan sa kabilang buhay, hindi. Kakalungkot. Minsan nainggit pa yung ganda ng ang ganda ng ang ganda ng yung sa may ang daming bulaklak, ang daming pagkain, 'di ba? Minsan yung iba naman pumunta lang para kumain. Di talaga nakiramay. Pero at the end of the day, yung bang nakakalungkot.
Pero yung nga sinasabi ko, huwag natin kainggitan yung mga bagay na bulaklak. Kahit ang bulaklak mo ay gumamela nung ikay namatay, pero naman ang sumulubong sa'yo, ang ating Panginoon ay sapat pa yun sa napakagandang bulaklak na meron ka noon. Di ba? Ay kung sumalubong sa'yo ay kamatayan at pagrurusa, ang ganda ng bulaklak mo doon, gusto na akong bumalik. Hindi na pwede. Kaya maganda rito, siya yung taguan, tagumpay at proteksyon natin. Okay? Ang blessing sa langit ay ang makasama ang Panginoon Diyos. Yan talaga. Ang sabi dito sa Pahayag 21:3-4, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Mananalo siyang kasama nila. Sila ay magiging mamamayan niya at sila ay makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahiran niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalalagayan. Ang lahat na nagtitiwala, sumasampalataya at nananatiling sumusunod sa Panginoon. Anong kahihinatnan? Makakasama niya sa walang hanggan. Pero yung mga gumagawa ng masama, hindi sa piling ng Panginoon, kundi sa kaparusahan. Gusto ba natin ng Diyos? Dahil sa anumang bagay, kundi gusto natin ng Diyos dahil nais na natin na siya lang ang ating kayamanan. Kaya pag yun ang ating perspective, yung pananaw mo, pag may Diyos ka, sabi sa akin, Pastor, sabi mo lang yun, may Diyos ka. Pag nagugutom ka ba, sasabihin mo yung Diyos? Oo. Bakit? Si Elijah nga, nung nagutom hindi nga ang pinadala hindi nga tag dito, yung food panda Ano pinadala niya? Ibon walang imposible sa kanya. Kung nagtitiwala ka, hindi ka nagdududa. Kaya minsan tayo, sabi mo lang, Pastor, kasi ang tanong, pinaniniwalaan mo ba yung salita ng Panginoon, yung pangako niya sa'yo? Kung sinabi niya yon, magyayari yon. Kung nagtitiwala ka. Kasi minsan, sino pa yung gumagawa ng masa, sila pag gagawa na rin ako. Hindi ka nagtiwala, kundi saan? Dapat, ano yung kalalagayan ng puso mo, tignan mo. Kasi minsan, ganun tayo Ay, Christian, may Diyos ako. Pero pagdating ng pagsubok, ayoko na magsimba, ayoko na magtemplo, ayoko na magbasa ng salita ng Diyos. Nasaan ang Diyos doon? Kasi nga, naapektuhan tayo ng gusto doon sa sitwasyon natin. Kundi tignan natin kung ano man ang bagay na unfair, dapat alin? Tignan natin ang ginawa ni Jesus. Ano sabi dito sa 1 Peter 3:18? Ito po yung huling natin. Sapagkat si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan. Ang isang matuwid dahil sa mga hindi matuwid. Upang kayo'y madaling sa Diyos, siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Fair po ba? Tingin nyo, fair po ba sa ating Panginoong Susyon? Namatay siya sa mga hindi matuwid. Siya po ay matuwid, walang kasalanan, pero namatay siya sa'yo, na may kasalanan na maraming pagre-rebelding ginawa mo. Fair po ba yon? Unfair. Pero bakit? Kasi nakatingin siya doon sa layunin at plano ng Diyos Ama. At yung nangyaring namatay siya sa sangkatauhan, yung plano at layunin ng Diyos, nagkaroon ng alin? Pag-asa ang lahat. Kaya minsan, yung pagtitiis natin, unfair ang nangyayari. Tignan mo yung ginawa ni Kristo dun sa cross, na unfair lahat sa atin lahat. Pero unfair sa Kanya, pero naging fair sa ating Diyos Ama upang yung galit at puot ng Diyos mawala sa pamamagitan ng ginawa ni Jesucristo. Minsan tayo ng mga magulang, minsan tayo nagtitiis. Sa mga anak natin, huwag po kayong mag-alala. Dahil yung pagtitiis na ginagawa niyo sa pagsunod natin sa Panginoon, magbibigay yan sa ating henerasyon. Kasi wala man kayo dito sa mundong ito, pero yung ibinigay mong pananampalataya sa anak mo, mayroon kang kagalakan at kapayapaan. Mamatay man ako, okay na. Bakit? Kasi yung anak ko, alam ko, nasa kabutihan. Kasi meron siyang Diyos sa buhay niya. Patuloy natin dalhin dito ang ating mga anak. Yung ating mga kamag-anak. Alam niyo po, minsan, ang problema lang, hindi natin nakikita, dalhin natin sa spiritual. Lahat po yan may kaugnayan spiritual, lahat ng problema ng tao. Ayaw nilang dalhin kasi ginagawa nila sa sarili nilang lakas, karunungan, at naisin nila. Kaya sabi mo sa katabi mo, kahit unfair, sumunod ka pa rin sa Diyos. Kahit yung unfair ang nararanasan mo ngayon, focus tayo sa Diyos. Huwag kang ma-refocus. Kasi ang Diyos pa rin ang mananaig at magtatagumpay
sa huli. Amen? Sa pahayag, sinabi na po yan, talo na ang kaaway. Yung masasamang gumagawa, nandadamay lang yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang padamay. Huwag kang padamay. Kasi alam na yung mangyayari. Pero ang mga nagtitiwala at sumasampalataya sa Panginoon, tagumpay na hangayon pa lang. Amen? Amen. Lapit po tayo manalangin. Let us pray. Bow your head and close your eyes. Maraming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Panginoon, ganyan ang kasinungalingan ng kaaway. Mag-confer, sabihin sa amin, hindi kami masaya. Bakit mahirap ang buhay namin? Bakit minsan kinukulang kami? Unfair na kami sumusunod, kami nagtitiwala sa pero parang hindi namin maranasan. Hindi angkop yung aming paniniwala sa nangyayari sa buhay namin ngayon, Panginoon. Lord, kayo lamang ang aming inaasahan. Kayo ang aming pag-asa. Kaya sinabi nga po, fix your eyes on Jesus. Upang sa ganon, yung mga sanlibutan ay hindi namin makita, kundi ang kaluwalhatian mo. Yung aming pananaw ay nakatuon doon sa walang hanggan. Sapagkat yan po ang mangyayari. Mamamatay kami. Pero sa kabilang buhay, tiyak kami na meron kaming ganap na buhay at kasiyasiya at tagumpay. At ang pagpapala, sinabi niyo po kanina sa iyong salita, hindi kayang palitan ng anumang yaman dito sa mundo. Kaya bakit kami maiinggit? Bakit kami parang mawawalan ng pag-asa sa mga bagay o sitwasyon namin ngayon? Kung ang kapalit naman, Panginoon, ng aming pagtitiis, ng aming pagsunod sa iyo, ay walang hanggang kaligayahan. At kasama ka namin for eternity, Panginoon. Sapat na po yun, Panginoon. Lord, tanggalin niyo po sa aming puso yung pagiging worldly pa rin. Lord, makita sa amin, Panginoon, yung sapat kayo. Ano man ang aming nararanasan, ano man ang sitwasyon namin ngayon, Panginoon, magtitiwala kami na alam niyo yung future, alam niyo yung nakaraan namin at ngayon, at lalo na ang future, Panginoon. Doon kami magtitiwala. Lalong-lalo na po kayo, Panginoon, na yung sovereignty niyo, kayo po may kapamahalan ng lahat. Lord, kaya niyo pong baguhin ang lahat. Kahit ang pinakapangit na sitwasyon, pero maganda. Sapagkat mabuti kayong Diyos. Kaya ngayon, Panginoon, alam niyo po ang aming mga alalahanin. Bawat isa sa amin dito, Panginoon, estudyante, hanap buhay, relasyon sa pamilya, negosyo, Panginoon. Ano man yung nagbibigay sa amin ng alalahanin at nag-iisip kami, sana nung dati na lang ako, bumalik na lang ako, Lord, tanggalin niyo po yung kasinungalingan ng kaaway. Kundi palitan niyo po ito ng aming pag-asa sa iyong salita. Sapagkat sinabi niyo nga po, Panginoon, ni isa mang mabuting salita mo ang nangyayari, Panginoon. Sinabi po sa Josue. At nakita po ng Israelita yan. At sinabi nga ni Josue, saksi kayo ng lahat ng mabuting sinabi ng Diyos pangako nangyari. Ganon din po sa amin, Panginoon. Mangyayari po sa amin lahat yun. Sapagkat mabuti kayo, tapat kayo sa inyong mga sinasabi. At bigyan nyo lamang kami ng puso na mapagtiis at umaasa lamang sa iyo. Sapagkat kung paano gumagawa kayo ng kamanghamanghang bagay, you are the same God. You are the Alpha and Omega na kayang gawin ng mga bagay na yon, Panginoon. Nung kaya, Panginoon, na bumuhay kayo ng patay, Lord, bubuhayin niyo ang aming espiritual. Na, Lord, kung paano nahati ang dagat, Panginoon, upang makatawid, Panginoon, ng iyong mamamayan, Lord, ganun din po. Anumang problema, anumang dagat ng pagsubok o problema ito, Lord, hahawiin niyo po upang makatawid kami at magtagumpay kami, Panginoon. At kung kami, Panginoon, ay nangangailangan for our everyday needs na aming mga pagkain, Lord, ipinakita mo, Panginoon, na kayang maging ang ibon, kaya magpadala ng pagkain, Panginoon, para kami maibsan ang aming kagutom o pangangailangan sa physical na katawan, Lord. Ano pa kaya ang hindi nyo payang bigay para sa amin? Lord, salamat po sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sapagat ito ang aming naging pag-asa at maging inspirasyon, Panginoon, na lagi kaming tumingin at tumutok sa iyo. The foundation of our faith, our Lord Jesus Christ. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.